In this video, let's talk about the Pag-ibig MP2. What is it? What are the risks attached to it? Should you actually invest? And how do you make money? Everything you need to know about Pag-ibig MP2 will be in this video. So check this video out. Hello, magandang umaga sa inyong lahat and welcome back to my YouTube channel. Dito po sa bagong segment natin na ating tinatawag na OFW Money Matters. Anyway guys, mga ka-friendship, ang pag-uusapan natin ngayon po ay tukol po dito sa MP2 or yung tinatawag nating Modified Pag-ibig 2. Ipapakita ko dito sa inyo yung kanyang previous 5 years na interest rate at kung magkano yung kinikita ng iyong investment, yung pera mo based on the annual interest rate na binigay ng Pag-ibig. Actually, ayon sa nababalita ko, for the past 5 years, nangunguna po ang MP2 when it comes to returns kasi mas malaki po kanyang returns kumpara po nga doon sa tinatawag natin mutual funds na sa iba pa klaseng mga investment, no? Para sa ating mga OFW, ito yung isa sa pinakamagandang paraan para mag-invest, lalo na kung ikaw yung tipong tao na takot sa volatility ng market. Okay, so kung ikaw yung tipong tao na ayaw ng volatility, volatile nga no sa English, kung ininvest mo na bigla na lang mawawala dahil nga nagkakaroon ng variation o nagkakaroon ng pagbabago sa stock market, maaaring tumaas, pwede rin bumaba. So dito sa MP2, ang maganda dito is yung pinaka-principal amount mo ay hindi nababawasan. For example, naglagay ka ng 100,000. So yung capital mo na 100,000 hindi nababawasan. Instead, nadadagdagan pa siya ng annual interest rate na pinapatog ng Pag-ibig dahil nga ito ay compounded interest. So makikita natin na ito yung isa sa pinaka-safe na paraan kung gusto mo na ang iyong pera ay hindi nababawasan. Pero sabi nga nila, low risk siya, no? Hindi siya ganun ka safe na safe yung pera mo dito kasi nga hindi nababawasan. So ipapakita ko dito guys Excel yung sample or yung actual computations kung magkano yung kikitain natin given on a certain percent based doon sa binigay ng Pag-ibig for the past 5 years. So ito napapakita natin sa inyo yung computation natin sa Excel. Okay, so we have here sa table na to, okay, from 2015 up to 2019. So kung makikita nyo, ang kanyang dividend rate ng Pag-ibig is 5.34%. Okay, on the following year, which is 2016, naging 7.43%, mataas po ito, no? And then on the next year, 2017, ito po yung pinakamataas sa history ng Pag-ibig sa MP2, which is 8.11%. Mataas din po ito. Ito yung pinakamataas nila. And then following years, 2018, naging 7.41. And then yung pinaka-latest natin, yung 2019, is 7.23. Now, guys, for example, kung ikaw ay naghuhulog ng 5,000 pesos monthly, okay, for 12 months, that's equivalent to 60,000 pesos. So yung dividend rate niya is 5.34. So yung total dividend earnings mo is nasa 3,204. So then your total cash is naging 63,204 kasi in-add mo yung 6,000 sa dividend earnings rate, no? Then on the next year, 2016, again, you save 5,000 pesos monthly for 12 months, equivalent to 60,000. Same year, on 2016, 132, 2017, 207, 2018, 287, and then 2019, 372. So meron kang total, actually yung yearly contribution mo is actually 300,000 lang, but then after all the dividend earnings,
umabot siya ng 372,960. So kumita ka po kayo dito ng 72,960 sa loob ng 5 taon, which is nakalock in yung pera nyo, so hindi kayo matitempt na galawin yan, no? So upon maturity after 5 years, then you have the option to liquidate or withdraw all your money. But instead, no, since if you have a purpose of for retirement, so it should be a long term. So ito yung isa sa maganda kung tayo ay isang OFW, na dito natin ilalagay ng pera natin. So hindi siya volatility, no? To avoid volatile, yung pera natin safe po siya dyan. Kung anong yung principal amount na pinasok ninyo is yun pa rin yun. Nadadagdagan nga lang siya ng mga dividend earnings kasi kumikita ng annual interest rate yung MP2. So for example naman, kung gagawin mo siyang kung kaya mo lang is 1,000 per month, okay, so you have 12,000 a year, so you will end it up of 74,592. So kumita ka ng 14,000. Your actual contribution for the 5 years is 60,000. So nakikita nyo agad dito, so this is better than time deposit, and at the same time wala po siyang withholding tax, exempted siya sa mga tax. Okay, so this is guaranteed, no, when it comes to your investment. Now let us see if you want to have a lump sum, yung isang bagsakan mo ng pera. For example, balik tayo dito, gawin natin tong 5,000, so balik 300,000 siya, no, yung kanina na monthly. Now let's see what will happen if we will try to have a lump sum na 300,000 one time. Okay, and then you don't need to save anymore. So what will happen here, same rate yung ating given. Okay, so you will end it up after 5 years, same yung contribution mo na 300,000 all in all, but then as you can see here, the total cash is 422,000 compared doon sa magma-monthly ka ng 5,000, which is 372. Okay, so ang layo ng kanilang diferensya. So you earn 122,000 in 5 years. That's the advantage actually. If you have huge money, huge amount, then you can put it one time. Ang sabi nga nila, one time big time. So if you have 300,000, so this is what you get at the end of 5 years, and you don't have to put anything right here on the following years, but still your money grows given on the dividend rate annually. Okay, so this is true actually because we know figures, no, numbers don't lie. Ito po yung sa history na ng pag-ibig dito sa MP2 na kanilang programa. So I guess this is the best way for us OFW to really save our money, save our resources as well, and of course let us plan for our retirement fund. This is the best way if you guys are trying to avoid volatility. So this is good for you. Okay, for those people are risk taker, then you can invest in mutual funds or stock market, which is you can play actually, lalo na pagdating sa stock market since ikaw ang masusunod doon, no? And yes, I guess this is the best way na ito yung isa sa mga diversification natin, because I do believe, no, kaya ako nag-open ng account nito to diversify all my my savings, my investment. So yes, I guess yeah, this is really amazing, guys. And we know that Pag-ibig is a government institution, no? So hindi yan siya basta-basta malulugi. Ang kinikita nila is coming from the loans sa mga Filipino na nag-apply ng housing loans, and I do believe no, ang dami pang nag-a-apply na mga housing loans, which is yan yung nagbibigay ng malaking income o revenue sa Pag-ibig. And at the same time, so doon sa mga contributions na rin sa mga Pilipino na nag-save dito, so yung pera natin ginagamit rin nila yan, kaya naka-lock in yung
MP2 in 5 years kasi ginagamit din nila yan, no, to sa mga ibang mga loans. So guys, I guess this is my review on the MP2, and I really appreciate if you can put all your comments, questions, no? As long as kaya kong sagutin, then we will try to answer all your questions, guys. So don't forget also, if you haven't yet subscribed to my YouTube channel, please do so. Click that red button and also the notification bell para updated po kayo lagi sa mga videos na kagaya nito, no? So again, this is Ikoy Vlog, and sa ating mga OFW, okay, matuto tayong mag-budget, mag-save at mag-invest. Okay, so have a nice day. Stay safe and God bless. See you next time, guys.